privilege speech is, no one is safe. Mr. President, my distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. Yesterday, in the aftermath of the Senate Blue Ribbon hearing we held last Monday, my name was viciously, maliciously, and intentionally dragged and attacked at the Tri-Committee hearing of the House of Representatives. My attacker was no less than the person who I moved to be cited in contempt for shamelessly and repeatedly lying under oath about his role in the anomalous and ghost flood control projects in the 1st Engineering District of the province of Bulacan, where he served as Assistant District Engineer and later as OIC District Engineer until he was recently sacked. Mr. President, at the Blue Ribbon Committee hearing, all this person did was to play innocent, feign ignorance, and to try to convince us that he was simply following orders and instructions from his boss. From receiving $1 billion of cash, talking to pseudo-contractors, signing falsified documents, all the way to gambling away millions and millions of money stolen from the public coffers at casinos, he claimed that in all of these, he was just following orders. Indeed, when confronted and cornered with a barrage of questions from this representation and our other colleagues about his fantastic and shady lifestyle and dealings, he fed the committee lies and stories that taxed our credulity to the hilt and left us and the public in awful disgust. Clearly, he perjured himself and we cited him in contempt. Bukod bunsod sa aking motion, ipinakulong natin siya. Mr. President, appearing the next day at the TRICOM hearing at the House of Representatives, this former DPWH Assistant District Engineer by the name of Bryce Erickson Diaz Hernandez, or Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, yung kanyang alias sa casino, apparently realized he needed to level up dahil hindi niya nalusutan ang ating Blue Ribbon Committee. Hindi pa sapat ang pagsisinungaling niya para pagtakpan at maisalba niya ang kanyang sarili. So while he was in detention here at the Senate, sabi niya, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project. Tama po, sabi niya, tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Nakapag-isip? May naniniwala ba dito? Samantalong ayon nga sa impormasyon ni Senator Lacson, habang naghihiring ang Blue Ribbon noong September 1, nasa casino siya at nagsusugal. And then, lo and behold, during the TRICOM hearing, he then proceeded to take off from that remark jokingly addressed to me by Senator Marcoleta when Mr. Diskaya said that there were no senators involved. Ang sabi ni Senator Marcoleta, safe ka na. Mr. Hernandez said, sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D.E. Alcantara. Si Sen Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayon 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan at ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Mr. President, this is a blatant lie. Isang malaking kasinungalingan. I wish I did not have to borrow your time in this privileged hour to demonstrate
how crooked my accuser is. I know most of you have probably witnessed the proceedings in the investigations conducted by both houses of Congress, where he has so far appeared. But I beg your indulgence in defense of my name, which Mr. Hernandez conveniently dragged to take the heat off him and his cable. A desperate attempt to divert attention away from the real issue, his own involvement in ghost projects and questionable dealings. Batay sa aking mga nakalap na sinumpaang salaysay ng ilan sa mga kawani ng DPWH at mga kasamahan ni Mr. Hernandez, malinaw na sangkot siya sa mga ghost projects sa Bulacan. Pinatotohanan ito ng hindi lamang isa, kundi 3 opisyal na nagsabing siya at si RJ Dumasig, Project Engineer 1 ng Bulacan, 1st District Engineering Office, ay kapwa kasangkot sa mga proyektong ito. Pinatotohanan din ito ni na John Michael Ramos, dating OIC ng Construction Section ng Bulacan 1st District Engineering Office, Ernesto Galang, Hepe ng Planning and Design Section ng Parehong Distrito, at Norberto De Leon Santos, Hepe ng Quality Assurance Section. Lahat sila ay nagbigay ng sinumpang salaysay na nagdidiin kay Bryce Erickson Hernandez. Ang dalawang ito ay kabilang sa tiniguruan ni Senator Lacson na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, mga suki sa kasino. Si Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, ay nakapaglustay na abot ng 435 million at nakapag-launder ng perang humigit sa 1 bilyong piso. Samantalang si RJ alias Sandro Bernardo Park ay umabot naman sa 16.9 million ang natalo sa kasino. Ginoong Pangulo, malinaw ang paglalahad ng ating kasamang senador na ang kanilang mga gawain ay nagpapahiwatig na sila'y sangkot sa paglilinis o paglalaba ng mga nakulimbat nilang pondo ng bayan. Hello mga kababayan, alam nyo, talagang napakaganda na naging senador itong si Marcolita. Di ba? Kasi lahat ng mga anomalya, lahat ng mga maling ginagawa sa gobyerno, unti-unti nang naglalabasan. Kaya napaka swerte dahil may mga ganyan na nakaupo ngayon na hindi involved sa mga corruption. Sana naman lahat ng mga buaya dyan sa gobyerno. O, di ba napapansin nyo, kanya-kanya na silang turuan. O, di ba? Naglalabasan na lahat ng mga involved dyan. Sigurado, lalabas at lalabas din ang katotohanan. At yung mga involved dyan ng mga senador, mga senators, lalabas yan. Lalagapak din yan. Malalaman natin yan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Diba? Walang lihim na di lumalabas. Diba? O ito, pinagtatanggol na ngayon itong si Jinggoy ang kanyang sarili na yung sinabi ng engineer na yun na itinuro, involved din siya. Isipin mo, 300 million yun eh. Diba? Pati itong si Joel, si Senator Joel at saka si Senator Jinggoy, ayan na, lumalabas na. O, diba? Lumalabas na. Ayan, ngayon, pinagtatanggol niya ang kanyang sarili na those were those statements na inilabas ng engineer na yun were all lies. Eh, sana nga, totoo naman. Dahil sigurado, pag hindi totoo, damay-damay na. Sabi nga, damay-damay na talaga. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Di ba nakakatawa? Hindi naman talaga walang lakas ng loob ang mga nasa baba kung walang boss na nasa taas na yun ang pinagsasandalan nila. Ngayon, nagkalabasan na. Ayan na. Di ba? Naglalabasan ng kanilang mga baho. Sige, tutuloy natin ang panunood. Aking pagtatanong nitong nakarang Lunes sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa General Manager ng Sims Construction Trading na si Ginang Sally Santos. Inamin niya na naghatid siya ng kabuwang 1 bilyong piso
Ang laki. mula taong 2022 hanggang taong 2025 Grabe. sa DPWH at iniabot yon kay Mr. Bryce Hernandez. Ayon pa kay Ginang Santos, ang halaga ng pera na kanyang dinadala na minsan ay nakalagay sa mga kahon ng noodles ay depende sa proyekto at minsan ay umabot ng 245 million pesos sa isang hatid. Grabe. Kapal ng mukha mo. Sinabi rin ni Ginang Santos na si Mr. Hernandez at DPWH Engineer JP Mendoza, Chief ng DPWH Bulacan's Construction Division, ay ginagamit ang lisensya ng Sims Construction para sa mga proyekto nila. Si Mr. Mendoza, na may alias na PJ Castro Construction Asuncion, na pinangalanan din ni Senate President Pro Tem Lacson, na kabilang sa BGC Boys, ay may kabuang 418 million na nilustay sa iba't ibang kasino at nakapag-launder ng perang mahigit 280 million pesos. Mga kaibigan, grabe ang kapal ng mga mukha ng taong yan. Ng mga magnanakaw ng mga buayang yan. Grabe ang kanilang nilustay na pera ng taong bayan na sana pinakinabangan ng maraming Pilipino. 'Di ba? Ang kapal talaga ng mga dapat yan binibitay eh, 'di ba? Dapat ang mga ganyan binibitay. Hindi man lang naawa sa taong bayan. Kaya ang Pilipinas pahirap ng pahirap dahil sa mga kurakot, mga buaya na andyan sa gobyerno. Dapat ang mga ganyan hindi lang binibitay, sinisilya elektrika pa. 'Di ba? Diba, yumaman dahil sa pangungurakot. Nako. Kung nakakapagpatalo ng 1 milyon si Mr. Hernandez sa kasino, hindi na rin siguro nakapagtataka kung bakit hindi siya nalalayo sa mga diskaya pagdating sa paramihan ng koleksyon ng mga sasakyan. Nauna nang inamin ni Mr. Hernandez na siya at ang kanyang asawa na isang dating rank and file employee ng GSIS ay nagmamayari ng mga mamahalang sasakyan gaya ng Dodge Challenger, Toyota Supra at Lamborghini Urus Performante. Hindi ito karaniwang pag-aari ng isang empleyado ng gobyerno. At hindi pa dito nagtatapos ang listahan, Ginoong Pangulo. Nandun sa kanyang garahe, isang Ford Everest, Ford Territory, Toyota Corolla Cross, Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero, Honda Civic Type R Turbo, and add to this his collection of high-end motorcycles, BMW R1250 GS, Yamaha T-Max, BMW C400 GT, Ducati X Diavel Nera, Honda Goldwing, Ducati Street Fighter, BMW R1300 GS, Vespa scooter, at yung kanyang asawa, meron 2 Toyota Hilux, isang Toyota Fortuner, Kia Carnival, BMD X3, Toyota Land Cruiser, Vespa Primavera, Honda, BMW. Mga kaibigan, Ginoong Pangulo, Bryce Hernandez claims these vehicles are part of a buy and sell business run by his sibling. But why are all these vehicles registered under their names? Bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya buy and sell business itong mga ginagawa nila? Gago. Magkano ba ang sahod ni Hernandez? Sapat ba ang kanyang kita o ng kanyang asawa para magkaroon ng ganitong karangyaan? Mr. President, ginagamit bilang umano'y ebidensya laban sa akin ang mga larawang kuha sa iba't ibang okasyon gaya ng birthday party. Makailang beses ko man na nakaduupang palad si DE District Engineer Henry Alcantara, kaya ko humarap sa kahit sino at sabihin na hindi ko siya personal na kilala. Mismo ang Pangulong Marcos na nga nagsabi
na ang mga larawan natin ng mga opisyal o public figures ay hindi sapat na batayan para patunayan at masabing talagang kilalang kilala natin ang mga nakakasalamuha natin. To quote President Marcos, alaman naman ninyo, ini-name drop lahat. Magpapakuha lang ng picture tapos sasabihin, o tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat ng 1,000 na yan, malapit na ba sa akin? People have to be more careful at huwag sila masyadong gullible. Yan po ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Tungkol naman sinasabi niya, hinggil sa isang nagngangalang Beng Ramos na nagpakilala daw ng miyembro ng aking staff sa Senado. Malinaw na ipinakita niyang text exchanges sa kanyang cellphone na nangyari ang kanilang pag-uusap tungkol umano sa isang pagdideliver ng pera noong December 22, 2022. Mr. President, 6 na buwan pa lang ako mula nung mahalal muli sa Senado. Wala akong kinalaman or anuman partisipasyon sa budget deliberations para sa 2022 budget. Mag-iimbento ka lang. Sablay pa. Mr. So, wag na muna natin tatapusin ang video mga mahal na kababayan. Ano po? Dahil, siyempre, kapag ka itinuro, nasabay ang pangalan mo dyan, siyempre, ang gagawin mo talaga, ililinisin mong sarili mong pangalan. Siyempre, pagtatanggol mo ang sarili mo. Pero siyempre, ano man ang mangyari sa investigasyon, ano man ang kalalabasan, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Kahit iwas ka parang iwas, kung talagang involved ka, wala kang magagawa dyan. Pero kung hindi ka naman involved, bakit ka matatakot? Di ba? Hindi ka naman talaga matatakot kapag wala kang ginawang masama. Di ba? Kaya, yun lang. Sana lahat ng mga involved dyan sa mga, yung mga magnanakaw at mga buaya dyan sa gobyerno, dapat talaga maparusahan yan at mahuli. Para naman malinis ang Pilipinas at para naman sa ikauunlad ng Pilipinas po natin, ng bayan po natin. Hindi yung yumayaman, yung iba lang tapos nilulustay na sa pagsusugal sa mga kasino. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang kakapal ng mga mukha nila. Saan ba galing ang pondo ng gobyerno? Galing yan sa mga taxes ng mga nagtatrabaho, ng mga manggagawa po natin. Pati sa mga negosyante na nagtatrabaho ng tama. Tapos ilulustayin lang nitong mga walang hiyang mga buaya na sa gobyerno. Di ba? Ang kapal ng mukha nila. Sana nga, maparusahan ang dapat maparusahan. Ika nga, sa kasabihan, hindi lang kasabihan, nakalagay talaga yan na no one's above the law. Sana, ang tagagawa ng batas, kayo mismo ang magpatupad ng tama ng batas. Huwag yung kayo ang gumagawa ng batas, you are the lawmaker, pero kayo rin ang lawbreaker. Nakakahiya yan sa panig po ninyo. So hanggang dyan na lang muna. Sana nga mapatunayan nitong si Senator Jinggoy at iba pang mga senador na nadawit ang pangalan na wala silang kasalanan, na hindi sila involved. Okay, kung mapatunayan may involved sila, so be it. Diba? Tamaan ng kidlat, bato-bato sa langit, ang tamaan sana huwag magagalit. Nakakahiya talaga, nakakahiya. Na kayo na ang gumagawa ng batas, kayo pa ang nasusunpungan sa paglabag. So hanggang dito na lang muna at good day po sa inyong lahat.